Hello! Ngayon, may pag-uusapan tayong isang napakagandang alamat mula sa ating kultura. Tara't alamin natin ang hiwaga sa likod ng kristal na luha ng diwata. Sa kailaliman ng ating mga kagubatan, may mga hiyas na hindi nahuhukay sa minahan. Wow! Pakinggan niyo yung linyang yan. Ang ganda, di ba? Sinasabi nito na, yung mga pinakamahalagang bagay sa mundo, hindi yan galing sa lupa o sa minahan, kundi sa isang bagay na mas malalim, sa espiritu at sa kalikasan mismo. At dito na agad natin makikita kung gaano ito ka-espesyal. Kasi pag sinabi nating agimat, ang unang naiisip natin, di ba? Pang-away, pang-laban, pang-power. Pero ito, iba. Ang kapangyarihan nito ay hindi para manakit. Ang lakas nito ay para sa proteksyon, para sa kapayapaan ng loob. So, unang tanong, saan ba talaga nanggagaling ang pambihirang hiyas na ito? Tara, pasukin natin ang unang bahagi. Okay, pero heto na. Hindi ito basta-basta matatagpuan ha. Kailangan mong pumunta sa pinakamalalim na parte ng mga gubat. At hindi rin siya hinuhukay, kusa siyang nagpapakita. Isa siyang ragaro kumbaga mula sa mga anito. At kanino lang? Sa mga taong may busilak na puso at may tunay na paggalang sa kalikasan. So kung sakim ka o walang respeto, sorry, hinding-hindi mo ito makikita. Ngayon, paano nga ba nabubuo ang kristal mula sa isang simpleng luha? Ang galing, no? Silipin natin kung gaano ka-magical yung proseso sa likod nito. Isipin niyo to ha, nagsisimula lahat sa isang diwata na nakakaramdam ng isang napakatinding emosyon, sobrang lungkot o sobrang saya para sa atin mga tao. Tapos, yung luha niya papatak sa isang sagradong lugar at doon mismo ito nagiging kristal. Ang ganda ng konsepto, di ba? Bawat kristal, hindi lang siya bato, isa siyang frozen na emosyon, isang pisikal na anyo ng nararamdaman ng diwata. At doon mismo nanggagaling yung sagrado niyang kapangyarihan. Okay, so ano na ngayon? Kung sakaling mapasa sa iyo ang kristal na ito, ano nga ba talaga ang kaya nitong gawin? Ang pinaka-core power nito ay tinatawag na taming. Ang taming ay parang isang personal spiritual shield. Hindi natin to nakikita ng mga mata natin, pero sa mundo ng mga espiritu, para kang may daladalang isang nakakasilaw na ilaw. Kaya naman, walang masamang enerhiya o espiritu ang kayang lumapit sa'yo. So, dalawa yung silbi ng kristal. Una, bilang pangpanga. Ito yung shield mo, yung proteksyon mo laban sa mga aswang, mangkukulam at kahit sa mga negative vibes. Ito rin daw yung dahilan kung bakit hindi ka maliligaw sa gubat. Pangalawa, bilang paghilom. Ito naman yung panghil. Ginagamit ito para gamutin yung mga sakit espiritual tulad ng usog o bati at para ibalik yung balanse ng katawan mo. Gets nyo? Proteksyon sa labas, lunas sa loob. Galing, no? Okay, sige. I-level up natin ang usapan. Dahil higit pa sa mahiha at kapangyarihan, may mas malalim na aral na dala ang alamat na ito. Itanong natin sa sarili natin, sa panahong ngayon na high-tech na ang lahat, bakit pa ba natin kailangang balikan at pag-usapan ang mga ganitong kwento? Anong halaga nito? At dito na pumapasok yung pinaka-importanting mensahe. Kasi yung kwento, hindi lang talaga siya tungkol sa magic crystal Isa siyang malaking metapora. Ang diwata, siya ang kumakatawan sa inang kalikasan. Yung luha niya na nagiging kristal, yun yung mga biyaya niya o yung sakit na nararamdaman niya dahil sa tin. So yung aral ay napakasimple, pero napakalakas. Ang tunay na proteksyon, ang tunay na kapayapaan, hindi yan matatagpuan sa kahit anong agimat. Matatagpuan yan sa maayos nating pakikipag-ugnayan at pag-aalaga sa mundo natin. At yan mismo ang nagdadala sa atin sa huling punto. Paano natin magagamit ang aral na ito sa buhay natin ngayon? Siyempre, malamang sa hindi tayo makakahanap ng literal na luha ng diwata. Pero yung tanong, totoo pa rin. Sa magulong nating mundo ngayon, ano ang nagsisilbing agimat mo? Ano ang nagbibigay sa'yo ng proteksyon at kapayapaan? Isang tao ba yan? Isang lugar? Isang paniniwala? O isang paboritong gawain? Yan ang magandang pag-isipan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.